Hello mga bata! Kamusta po kayo? Masaya ako na nandito ngayon. Handa ka na ba na simulan natin ang isang panibagong paglalakbay ng pagtuturo? Kaya tara na! Ngayon, ang tema ay Labanan ang Mundo. Matututunan natin na ang ating buhay ay maihahalin tulad sa isang daan. Halimbawa, noong nagsimula sila Adan at Eva na gawin ang sarili nilang kalooban, ginawa nila ang kabaligtaran sa kung ano ang direksyon ng kalooban ng Diyos. Pero noong nilikha niya tayo, mayroon lamang isang daan na dapat sundin at ito ay iba sa ginawa ni na Adan at Eva. Matututunan natin na ang pagsuway at pagsunod sa sarili nating kalooban ay naglalayo sa atin sa tamang daan. Kaya kapag nakita mo ang daang ito, pumunta tayo sa kabilang direksyon na sasabihin ni teacher, ang daan na nilikha ng Diyos upang ating sundin. Sa salita ng Diyos ay mayroong mas higit na balita tungkol sa temang ito. Tingnan natin kung ano ang sinasabi nito sa atin tungkol dito. Nakasulat sa libro ng Juan, chapter 14, verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Sa pamamagitan nito, may intindihan natin na kung gusto nating lumakad kasama ang Diyos, dapat nating sundin ang tanging daan na si Jesus. At paano natin ito gagawin? Tama, ang pagsunod sa lahat ng itinuturo niya sa pamamagitan ng kanyang salita na ang Biblia. Sa piling ni Jesus ay matatagpuan natin ang tunay na kaligayahan at ang lahat ng kailangan natin upang magkaroon ng kumpleto at pinagpalang buhay. Tulad sa lahat ng mga bayani ng pananampalataya na mayroon tayo bilang tunay na halimbawa sa salita ng Diyos, natututuhan natin mula sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya ay posibleng lumakad sa tamang daan. Sino na ang nakakita sa inyong magulang na nangangailangan ng tulong upang sabihin sa kanila ang tamang daan sa destinasyon na gusto nilang puntahan? Minsan gumagamit sila ng mapa o kaya'y nagtatanong sa isang tao kapag hindi nila alam kung paano makapunta doon. Sa pangkalahatan, kapag nagtanong sila sa mga tao ng ilang impormasyon, ang bawat isa ay magsasabi ng ibang daan at ng ibang bagay. At kapag maghahanap ka naman ng isang application, mayroong maraming iba't ibang daan. Sa ating buhay, ang mundo at ang sarili nating kalooban ay laging ninanais na kumbinsihin tayo na ang ibang mga daan ay mas masaya, mas maganda o mas cool. Pero ngayon, alam natin na si Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang lahat ng iba pang mga pagpipilian ay kabaligtaran sa kung ano siya at iyon ay isang daan na maglalayo sa atin sa Kanya. Sinong marunong magbisikleta? Kapag nagbibisikleta ka, hindi ba't ikaw ang nagdidesisyon kung saan ka magpupunta? Kapag nagbibisikleta tayo, ay may kontrol tayo. Inilalagay natin ang dalawang kamay sa manibela at ang dalawang paa sa pedal, di po ba? At sa ating buhay ay walang pinagkaiba. Ang bawat isa sa atin ay nagpapasya kung aling daan ang ating pupuntahan. Kung malayo sa Diyos tulad ng ginawa ni na Adan at Eva, o kaya malapit sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus dahil Siya ang nagpapanatili sa atin na malapit sa ating Diyos. At ikaw, sa iyong mga pinipili, ikaw ba ay nasa daan na mas malapit sa Kanya o malayo sa Kanya? Sa bonus na class para ngayong linggo, sa Miyerkules ay magkakaroon tayo ng napakagandang tip na tutulong sa atin upang manatili sa tamang daan, kung saan sa Panginoong Hesus. Huwag kalimutan ang iyong Biblia. Sino sa inyo ang gustong umalis sa maling daan at simula ngayon lumakad sa daan ng Panginoong Hesus? Tara't hingin natin ang tulong niya. Kaya tara na. Ano ba ang panalangin? Ito ay kapag nakikipag-usap tayo sa Diyos. Kaya ilagay ang iyong mga kamay sa iyong puso, ipikit ang iyong mga mata at ulitin ang sasabihin ko. Aking Diyos, Panginoon, pumapasok po kami sa iyong presensya at nagpapasalamat sa itinuro mo ngayong araw. Panginoon,
Humihingi po kami ng tawad sa mga lahat ng nagawa namin sa inyo na sinuway namin, Panginoon, ang lahat ng mga itinuro mo ngayon at nagdulot ito na kami ay lumakad sa maling daan, Panginoon. Kaya, Panginoon, ngayon, hinihingi po namin ang iyong tulong sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang tulungan kami na lumakad sa tamang daan na ikaw lamang ang aming susundin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin at isinusuko namin ang lahat sa inyong kamay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman ay ipapamuhay natin ang ating natutunan dahil ang lahat ng ito ay hindi lang dapat maging kaalaman pero kailangan nating ipamuhay ang mga ito. Kaya ngayon, ano ba ang gagawin natin? Diyan mismo sa iyong tahanan, sumulat sa isang piraso ng papel o kaya naman humingi ng tulong sa iyong magulang na sumulat para sa iyo sa ilang piraso ng mga papel ng ilang aktibidad na gagawin ng iyong kaibigan o pamilya na kasama mo. Halimbawa, tumayo at sabihin ang verse, lumiko sa gilid at sabihin ang verse, tumalon gamit ang isang paa at sabihin ang verse, itaas ang mga kamay at sabihin ang verse. Ngayon, ay kunin mo ang lahat ng papel, itupi mo ito at ilagay sa isang maliit na box. At hilingin sa lahat na kumuha ng papel at gawin kung ano ang nakasulat. Oras na para magpaalam ako ngayon, pero huwag kang mag-alala. Maaari kang pumunta at sumali sa CBC at alalahanin ang lahat ng natutunan natin ngayon at lalong-lalong ipamuhay ito dahil ito ang inaasahan sa atin ng Panginoong Hesus. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa muli. Paalam mga bata!